kung mag-iiyak nga daw si Baby Ivan, ay uwi nga daw niya si Ivan. So, ayan, ready na po yung pagkain namin dito. Ivan! Ganito pala talaga guys kapag wala yung anak mo, no? So, papakita ko sa inyo. Some of you are asking guys kung ano na nga ba yung update doon sa villa natin sa Philippines. Guys, so nagluluto na ako ngayon ng aming dinner for today. So kaninang hapon, continuation nito ng vlog natin kahapon. So ayan, kaninang hapon ay umalis na sila mommy. Napunta na sila ng Danpor and hindi ko alam kung 2 or 3 araw silang magsistay doon. Pero ang sabi sa akin ni mommy, kung mag-iiyak nga daw si Baby Ivan, ay uwi nga daw niya si Ivan. Pero kung sakali naman na okay naman siya, ay sa ano lang daw sila doon, 2 to 3 days lang daw sila doon. Kasi kailangan kong pumunta for the OCI interview eh. So walang maiwanan dito kasama si Papa. So ngayon, nagluluto na ako ng pagkain natin for today. So ang iniisip kong lutuin ay roti na may kasamang patatas and ringer or yung eggplant tsaka yung kitchery. So, ayun. And nandito na rin si Sonal Masi, tinutulungan niya ako sa paglilinis nitong bahay. Kasi dito sa bahay namin guys, 2 beses silang nagwawalis, naglalampaso. So, umaga at saka hapon. So, tara, gagawa lang ako ng coffee kay Sonal Masi. And paparating na rin si Doc Milan, 5:05 na. So, around, after 5 minutes, nandyan na siya. So, gawa na rin natin siya ng coffee. So, actually kanina guys, nauna nang magkape si Papa. Eh, nandito nga din yung pinsan ni Milan. Binigyan ko na sila ng coffee kanina. And kamusta nga ba yung buhay ko nang wala ang binan ko? Medyo boring guys. Tsaka wala si Ivan. Medyo boring kasi usually at this time ay nagsisigaw-sigaw na yung anak ko. Mama, mama! Nagsisigaw na siyang ganyan. Pero wala siya ngayon so medyo naiinip ako. And also guys, kapag kasi nandyan si Ivan, talagang kukulitin ka niya hanggat hindi mo siya pinapansin. Nandun na daw si Ivan guys, actually kanina. Kumain naman daw siya. Natulog din, hinahanap lang daw ako ng kaunti. Pero nalibang naman din nila. And di ba kasi guys, alam nyo ba, kahapon kasi ay nagpunta yung asawa ko sa Holy kasama yung mga friends niya. So dahil nagpunta yung asawa kasama yung friends niya, sabi ko, aba, hindi naman po pwedeng ikaw lang yung nag-e-enjoy. Dapat ako din ay nag-e-enjoy, di ba? So, ang ginawa ko, iba uwi yung mga Pilipinas. So, niyaya ko yung mga friends ko, yung mga college friends ko na mag-out of the country. And I think 7 or 8 kami. Yung nayaya ko ay 4 lang kami aalis kasi yung iba ay mag-out of the country na rin. May mga lakad, yung isa buntis. So, ayun. 4 lang kami na mag-out of the country. Magbi-Vietnam daw kami. So, ayun. Nung pagkasabi ko kay Doc Milan na magbi-Vietnam kami, sabi niya, na-reverse Uno card ako, sabi niya. Deserve ko naman, di ba? Kapag ko nang hindi nakakapag-banding kasama yung mga friends ko, deserve naman yun. So, excited na ako umuwi, guys. And also, papakita ko yung little update doon sa my resort namin. Actually, sa villa namin. Tatry kong kumuha ng clips and mag-opening na tayo ng April, hopefully. So, ayan. Balitaan ko kayo. Maglalagay lang ako ng coffee. Gumagawa lang ako ng chai. Serve ko lang si Sonal Masi. Guys, so ayan, ready na po yung pagkain namin dito. So, niready ko na isa-isa lahat. And meron tayo dyang chas, meron tayong kitchery, may ulam tayo, may kachumbar tayo, which is tomato, meron tayong papri, and ito yung kina Papa and Milan. So, tara, kain tayo.
Ivan! O, Ivan! Ivan! Ivan, can you say mama? Vijay Kaka jo. Yeah. Hey, can you say mama? Uma, આટલા બધા રમકડા છે ઈવાન. સેન્ચુરી કરવી છે ટીમની પછી વિચાર Kai hoy લીધું લે. કેમ કે એને તો ટીમ બેક કરતી નથી પછી Hi! તું નાખ ને તું નાખ. બે છક્કા મારે કઈ છે ગોલમાં નાખો ચાલો. ગોલમાં નાખો, ચાલો ચાલો. હા, નાખો તો ગોલમાં નાખો. વેરી ગુડ. અરે બાપરે બાપરે, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. દિયેલા એને કે ભાઈ શું ખાવા બનાવ્યું? તારે રીંગણ બટાકાનું શાક, મોરી ખીચડી, રોટલી. ખોટું રિસ્ક લે છે ઈવાન શું કીધું? ભણાઈ તો ખરી સેન્ચુરી ખીચડી. કઈ લીધું બરાબર? વેસી રન ના કરી લસણ ડુંગળી વાળા એટલે. લસણ ડુંગળી વગેરે છે અંદર. ઈવાન લે તું નાખ ચાલ તું નાખ. નહીં બરાબર મૂકો. ઈવાન can you say mama? દ્રવા દેલી તું પડે Guys, good morning. So, actually, ang oras ngayon ay 10:30 na. And I started this vlog late. Kasi ay inuna ko muna yung pagluluto ng pagkain. Kasi alam niyo naman guys, I am alone dito sa bahay. Alone means ako lang yung mag-isa na nagluluto sa bahay, nag-manage. So, maaga ako nagising, maaga akong nagluto. So, I have ample of time to work. So, 10:30 na ngayon. Ang gagawin ko ay maliligo ako ulit kasi naligo na ako kaninang umaga. Maliligo ako ulit. So, magpapalit na ako ng damit kasi half bath lang ako ngayon. Maghuhugas ako ng buhok. So, dito yata sa India, 3 times ako naliligo. Umaga pagkagising ko, half bath. Tapos, afternoon, maliligo ako pagkatapos kong maglinis-linis and magluto ng pagkain. Tapos, gabi ulit maliligo ako. So, medyo mainit na kasi dito, guys. And, ayun nga, kahapon, tinawagan ko si Ivan. And, okay naman si Ivan, guys. Hindi naman siya masyado nag-iiyak doon. And, sabi naman ni mommy ay, nasasanay naman daw siya. And, marami na siyang kalaro. Kasi, guys, gusto kong sanayin si Ivan. Kasi, para kapag nasa Pilipinas ako, tapos kung sakaling maraming trabaho, makikipaglaro siya sa mga, sa mga tita niya, sa tito niya, mga pinsan niya, ganyan. And also, aalis kasi kami magkakaibigan. So, mag-out of the country kami. And girl trip lang yun. So, gusto kong sanayin din si Ivan na mag-isa. So, ayun. Also, nakaluto na ako ng pagkain. So, nagluto lang ako ng curry bat. At saka rotli na may kasamang vegetable. So, yung vegetable na niluto ko ay cauliflower na may kasamang patatas. So, 10:30 pa lang na luto ko na lahat. So, ngayon magtatrabaho na ako. And also, I'll be having interview kasi sa may Ahmedabad, guys, for my OCI. So, finally, after 4 years ko dito sa India, ay, ko na po yung requirement ko na 6 months stay. Kasi palagi nga akong, diba, umaalis ng bansa, naglibot, nagpupunta ng Philippines. So, hindi ko makumpleto yung 6 months na tuloy-tuloy na stay dito sa India. So, actually, last time, ganito kasi yung nangyari. Last time, nagpunta ako sa may Maldives, diba? So, ang nangyari ay hindi ko pala alam na pwedeng lumabas pala ng bansa. Ay, hindi pala pwedeng lumabas ng bansa hanggang hindi ka na-interview. Ang ginawa ko, nakapag-schedule na ako for the interview, tapos lumabas ako ng bansa. Tapos, nung nagpa-interview ako, hindi na daw valid yung last na tuloy-tuloy kong stay. So, ayun po. So, ngayon, minamake sure ko na hindi muna ako lalabas ng bansa. Magpapa-interview muna, tsaka kami lalarigan ng Philippines. So, ayun guys, balitaan ko kayo later ha. Papakita ko sa inyong niluto.
Guys, dinner time na ulit. And bakit sa palagay ko, yung vlog ko ngayon ay puro luto-luto na lang. So, ganito pala talaga guys kapag wala yung anak mo, no? So, papakita ko sa inyo yung niluto ko. So, ayan guys, nagluto ako ngayon ng dana na may kasamang eggplant. And also, meron ako niluto dito na khichdi. And we have right over here, rotli. So, yan lang yung pagkain natin for today guys. So, ayan. Magpupunta lang ako doon sa may guys, sa may likuran ng bahay natin para umupo. Sobrang init. Alam niyo ba ang oras ngayon guys? Mag-aalas 7 na. Mag-aalas 7 na pero ganyan pa rin yung panahon. No? May pa rin. May light pa rin. So tara, upo tayo dito. Alam nyo ba guys, ang oras ngayon ay alas 7 ng gabi pero sobrang liwanag pa rin dito sa India. Pero sobrang init na dito guys. Nag-umpisa na kasi yung summer. So papakita ko sa inyo. So ayan guys, upo tayo ngayon dito sa may swing dito. And ayan po ang bahay natin, pahaba. Yan. Nagdilig tayo ng halaman. Nakakainit dahil wala nga si Baby Iwan ngayon. And magulo itong kanyang kanyang garage kasi dito kami tumatambay tuwing gabi. Guys, so some of you are asking kung kamusta na nga ba yung villa namin sa Philippines. So, papakita ko sa inyo kasi mag-opening tayo this coming April, hopefully, if matapos nila. And also, I think 6-7 months pa lang nilang ginagawa yung villa. And malapit na nga nilang matapos. Kaya naman ay sobrang ganda nung nakuha kong contractor. Kung gusto niyo ng contact niya, message niyo lang ako kung papagawa kayo ng bahay. And very professional. Hindi masyadong sumakit yung ulo ko as compared doon sa resort na pinagawa ko. So, ayun. Ito na nga po yung magiging second property namin ni Milan officially. Dahil po ay lahat ng ipon talaga namin ay ininvest talaga namin doon. Kaya naman ay unti-unti na nating natatapos. So, papakita ko sa inyo guys, nagpa-video lang ako ng kaunti doon sa architect ko. And also, nakapag, na rin ako ng mga furniture, nakapamili na. I-deliver yata after 2 weeks. Tapos, may, na rin, appliances na rin like aircon. Pero yung mga maliliit na appliances like TV, refrigerator, at saka yung iba, isusunod ko na lang yun. Siguro kapag uwi na lang ako ng Philippines or papabili ko doon sa sister-in-law ko na si Sherry Ann and James. So, ayun. Samahan nyo ko guys. Itutour ko kayo. So, ito na nga yung pinapagawa kong villa sa Philippines, guys. And ito yung tinatawag nating Milane's Private Villa. Nandyan nga din si Architect JC at saka si Architect Led. And yung mother ko nga ay tinatanong kung ano pa nga yung mga kailangan na ayusin dito sa may villa and ano yung flow ng work nila. So, ayan, kung napapansin nyo, may bubong na siya. By next week yata i-install na din yung mga glass kasi ginawa na nila. Tapos, yung pagtatiles ng swimming pool ay ongoing na rin. Medyo late kasi itong video na ito guys. Medyo outdated na siya. Hindi pa ako nakahingi ng latest na video sa kanila kasi nga alam nyo naman, busy sila sa construction. And yung nakikita nyong dyan guys, hanggang dun sa may water pump, malapit sa water pump, nabili na po natin yan na lupa. So hopefully in the future, makapagpatayo tayo ng another villa. Pero for now, papawork muna natin itong Milane's Private Villa and kuha muna tayo ng mga bookings dito. And let's see if okay ba na magpatayo ulit ng third villa dito or maghanap tayo ng other location. So ayan guys, itong villa na to ay medyo may kalakihan siya kumpara sa resort. And medyo mas mahal nating i-offer ito sa mga customers kasi ito guys ay pure luxury talaga. Luxury means pure luxury. Laki na po ng nagastos namin dito and bawat detalye talaga ay pinag-isipan namin. Bawat kwarto talaga ay
base doon sa architectural design. So, tignan nyo naman yung paligid ng resort, guys. Ayan, no. Makikita nyo, sa gitna ay merong staff room dyan. Dyan nagtatambay yung mga, namin, mga staff namin. And kapag may mga guest na paparating, dyan sila naghihintay. And yun yung padungdong doon sa papuntang resort. So, magkatabi lang yung resort namin ni Milan, guys. So, ayan, nakikita nyo ba? Sana pa rin kami, guys, makapundar pa rin kami ng another villa sa tabi niyan. Pero titignan pa natin kung pwede pa bang magpalagay ng third villa dyan. Pero kung hindi na ay maghanap tayo ng beach property naman para sa next na business natin. And kung magpapabook kayo dito, guys, sobrang ganda kasi tahimik. Dahil nga nasa gitna kayo ng farm, ay talaga namang napakasariwa ng hangin. Kaya yun talaga yung pinaka namimiss ko, guys, kapag nasa Philippines. Yung anak mo, maliligo-ligo lang dyan sa may swimming pool, habang ikaw ay nakaupo doon sa may beach chair. And lahat ng mga gamit dito, guys, ako talaga yung namili. Kasi nga, considered as bahay na rin namin yung mga yan. So, kung ano yung mga gamit na talaga namang gagamitin namin, especially yung mga mattress, mga towel, ganyan. Talagang quality yung mga pinili ko. Hindi ako nagko-compromise pagdating sa quality. So, ayun. So, ayan guys, yan po talaga yung pinagkakaabalahan namin. And kung gusto nyong matry itong villa namin sa may Santa Cruz, Lubao, Pampanga, for the opening ay magkaka-promo po ako para naman ma-experience nyo, 'di ba? So after ng promo na opening, magre-regular rate na po ako. So ayun, kung gusto niyo po ma-experience around April, siguro mga first week of April or mid-April siya ma-open. Kaya nagre-ready na rin kami sa pag-uwi sa Philippines, guys. So, ayun, kita-kits tayo. Bandang April, May, kung sakali ay makikita nyo ako sa Philippines, meet nyo ako, magpabook kayo sa resort. So, ayun po, kita-kits!